Si Kumi ngayon sobrang naiinip na sa tagal ng desisyon ngayon nitong si Lebron sa free agency at umaasa yan na matatapos na yung dilema nitong si Lebron ngayong week dahil nga naaabala na yung buong NBA schedule. Apektado yung opening night schedule, Christmas Day games, national TV schedule at iba pang part ng season calendar. Pero sinabi kasi mismo ni Windhorst sa ESPN, hindi iniintindi ni Lebron kung ma-delay man yung schedule sa buong NBA calendar. Magdidesisyon nga raw to kapag handa na siya, hindi lang dahil minamadali siya nitong si Commissioner Sinabi kasi ni Dave McMenamin ng ESPN, sa mga nakausap niya sa loob ng nakaraang 24 hours, bahagyang tumataas pa yung posibilidad talaga ng Golden State Warriors kumpara nung 1 o 2 linggo na nakalipas. Pero yung isa na lang kasi sa pinakamalaking reason na nakikita dyan, yung location Kung lilipat nga raw kasi si Lebron sa Warriors, mas malapit pa rin siya sa pamilya niya sa LA kumpara kung babalik nga raw siya sa Eastern Conference. Pero Warriors na lang rin kasi ngayon ang natitirang team sa Western na humahabol kay Lebron. Halos lahat nasa Eastern na. Kaya sa report din mismo ni Mark J. Spears na mismong Warriors organization pa ngayon yung naniniwalang hirap pa rin makuha si Lebron sa ngayon kahit panay ang report ng mga recruitment na ginagawa nitong si Green. Mali pala ako kanina kasama pala sa Western itong Minnesota na nasa top 5 team sa listahan nitong si Lebron nung una. Pero sa interview kasi mismo ni Edwards, sinabi niyang nakita niya na yung mga report ngayon sa top 3 teams na lang na pinagpipilian ni Lebron at wala na ang Minnesota sa listahan na yan. Dahil dyan mismo, hindi na nga raw siya umaasa ngayon na pipiliin pa ni Lebron ang Wolves bis kasi yan mismo sa mga umiikot ngayon na report sa free agency. Cleveland Cavaliers, Miami Heat at Philadelphia 76ers yung tinuturing na top 3 destination na lang ni Lebron sa Eastern dahil sa location na lang yung nagpapataas ngayon ng chance ng Warriors kay Lebron at hindi na yan based sa recruitment na ginagawa ni Green at Kerry. Isa pa yung mga analyst kasi nakikitang hindi sapat ang Warriors sa pagiging champion contender kahit lumipat si Lebron dyan dahil kay Lebron na rin ang galing na kulang pa rin kahit merong Green at Kerry ang Warriors Yung mga fans nga ng Cavaliers ngayon maiinip na rin sa desisyon ni Lebron. Yung iba gusto na rin talagang malaman kung babalik nga raw to pa Cavaliers Parang inip na yung mga to, ayaw nang umasa dahil parang mas ini-enjoy nga lang raw ni Lebron yung suspense sa free agency market. Si Harden nga, kinall out na itong si Lebron na bumalik mismo sa Cavaliers. Base yan sa interviewer niya sa Fanatic Fest nang tanungin siya mismo about sa lagay ni Lebron sa free agency market. Samantalang sa report mismo, yung team owner naman ng Philadelphia ang lumapit kay Lebron para kausapin siya. Based yan sa report ng NBC Sports na nagkaroon mismo ng brief and friendly talk itong si Josh Harris at Lebron sa isang VIP event ng Fanatic Fest sa New York City. Saglit lang pero malamang sa malamang araw nagbigay na rin niya ng pitch para pumunta si Lebron pa Philadelphia. Hindi na lang si Tyrese Maxey, Embiid at Brown ang nagre-recruit ngayon kay Lebron. Mismong team owner na ng Philadelphia ang lumalapit ngayon sa kanya kaya lalong tumataas tuloy ang chance ng Philadelphia Kasama pa rin ang Miami sa shortlist dahil mismo kay Pat Riley na hanggang ngayon binubuksan pa rin ang pinto sa pagbabalik ni Lebron sa kanila. Sa press conference matapos ang trade kasi kay Giannis, nagbigay si Pat Riley ng isang salita na lalong nagpapalakas ng usap-usapan We landed the plane, there's another one we have to land. Kaya yung mga insider mismo, unang plane nga raw yung pagkuha kay Giannis. Habang yung ikalawang plane na mismong tinutukoy ni Riley yung paghahabol nila dito kay Lebron. Wala namang sinabi about kay Lebron pero nakikitang sumusubok pa rin nga raw yung mga to na i-recruit yan hanggang ngayon. Sa report naman mismo ni Shams na gumawa na ng 3-team trade ang OKC Thunder, Atlanta Hawks, Dallas Mavericks para makaluwag sa bagong tax apron ng NBA. Kasama dyan yung draft picks at long-term roster build kaya hindi lang araw to usapan sa mga na-trade na player Nakuha ng Thunder yung 3 future second round draft picks. Samantalang ang Dallas nakuha sa Hawks itong si Zachary Risacher at ang Atlanta naman nakuha itong si Ludert at Ryan Nembhard. Ewan ko lang kung sino panalo sa 3-team trade na to Sa unang tingin nga raw kasi magtataka ka talaga dahil binigay lang basta-basta ng Thunder itong si Ludert pero nakikita mismo
yung movement nila na yan para makaluwag sa financial flexibility. Pinili muna ng Thunder na i-exercise yung 17 million player option ni Lu Dort. Pagkatapos niyan, agad nila yan trade. Dahil dyan nakagawa sila ng 17 million trade exception, nakapagbawas pa sila ng halos 224 million sa future payroll obligation nila at umabot na sa 7 future second round picks ang nakuha nila ngayong off-season na. Sobrang gandang movement nga raw yan para sa future contention or possible magamit nila sa mga superstar na pwedeng pumasok sa trade sa mga susunod na season. Nakita kasing sobrang importante yung ginawa ngayon nitong Thunder dahil nga paparating na rin yung malaking contract ni Shai Gilgeous, Jalen Williams at Chet Holmgren. Kaya pinupursige ng Thunder na manatiling malayo sa second tax apron para hindi sila pumasok sa ilalim ng bagong collective bargaining agreement Si Zaccharie Risacher kasi na dating first overall pick noong 2024 NBA draft na nakakuha ng NBA All-Rookie First Team after mag-average ng 12.6 points sa rookie season niya. Pero sa dumaang season na to, bahagyang bumaba yung playing time niya at nawala sa starting lineup ng Hawks at bumagsak yung average niya mula sa 9.6 points per game na lang. Malinaw na ang Hawks nakitang mas makakatulong sa kanila ngayon yung isang proven defensive veteran tulad ni Lu Dort kaysa hintayin yung pag-develop dito kay Risacher kaya mas ginawa nilang i-trade yan.